Hi guys, samahan niyo muna ako or dito muna ako. Kasi it's 12:19 na ng madaling araw, hindi pa ako makatulog at hindi pala, midnight pala. Ilang gabi na akong ganito na hindi masyadong nakakatulog or nakakatulog ako ng madaling araw na. So ilang oras na lang yung tinutulog at ilang gabi na rin akong tumatambay dito sa Black Ops sa mga live. At in fairness so far, nakakabuti siya sa akin. Lately kasi hindi ko alam, basta parang ang daming tumatakbo sa isip ko na nagsasabay-sabay na hindi ko maintindihan. Pero again, thank God sa mga naging experience ko na, ayun, sa kahit na anong pinagdadaanan natin, sa kahit na anong ganap or laban na meron tayong hinaharap sa ngayon, always be remembered na, just always remember na be kind to yourself. Wag kayong magpapatalo dun sa mga bagay na gumugulo sa inyo para, alam mo yun, mas maging komplikado yung mga sitwasyon na mayroon kayo. Kaya kung may mga experience na kayo ng trauma, anxiety, depression, tapos bumabalik siya in a way na natitrigger kayo sa mga nangyayari, or may mga taong nakikilala kayong nakaka-trigger nun, stay away yourself. Alam yun, i-distansya nyo yung sarili nyo dun sa mga taong yun. Kasi hindi siya makakabuti sa peace of mind nyo. At again, huwag nyo nang hahayaan na maulit kung ano yung mga nangyari sa inyo. Ang daming nangyayari sa mundo. May kanya-kanya tayong pinagdadaanan sa araw-araw. Bawat isa sa atin. So, just a simple reminder, always choose to be kind to yourself. Kasi kapag nandun ka sa point na marami kang pinagdadaanan, nandun ka sa point na, alam mo yun, natitrigger ka, ang hirap kasing makahanap ng mga taong genuine na pwede mong makausap. Although, mo yun, kahit naman marami kang makausap kapag nasa isip mo lang lahat, tapos hindi mo gustong ilabas, or gusto mo man siyang ilabas pero hindi mo ma-accept kung ano yung masasabi sa'yo ng tao, or like, alam mo yun, hindi mo pa rin kayang may apply sa sarili mo kung ano man yung mga sasabihin sa'yo ng tao. Maaaring oo, makarinig ka ng mga advices, makarinig ka ng mga opinion ng iba na pwedeng makatulong sa'yo, maka-enlight sa'yo. Pero at the end of the day, kapag nandun ka sa situation na yun, alam mo yun, sarili mo lang talaga yung pakikinggan mo. Yung nasa isip mo lang yung masusunod sa lahat ng gusto mo. Pero sana maalala mong bigyan mo ng kaunting kabutihan yung sarili mo. Like, kung hindi ka na masaya sa sitwasyon mo, kung hindi na nakakabuti para sa'yo, kung nadidrain ka na at down ka na, stay away dun sa mga dahilan na yon ng pinagdadaanan mo. Find yourself sa mga bagay na alam mong ikakasaya mo. Subukan mong gawin yung mga bagay na sa tingin mo makakapagpo-focus ng attention mo. Then, yun. Coping nga sa mga positive thoughts na meron ka. And hold on sa mga chance na makikita mo in your mind, sa mga bagay na pwedeng mangyari pag nalagpasan mo yung sitwasyon na meron ka. Kapag nandun ka sa sitwasyon na, alam mo yun, feeling mo hindi mo nakakayanin, pilitin mong makita sa isip mo, sa imagination mo either, yung future na nalagpasan mo yung sitwasyon na yan. Kasi nandun yung magandang bagay, yung magandang result ang naghihintay sa'yo.
Hindi madali yung magiging proseso. Hindi gano'n kadali. Pero kapag nalagpasan mo, sigurado ako sigurado akong maa-appreciate mo ng sobra yung mga pinagdadaanan mo at yung magiging resulta lalo na. So yun lang, kapag sobra ng gulo ng paligid ng mundo para sa'yo, kapag sobra ng gulo ng mga tao sa paligid mo at sobra ka ng nadudurog, try to remind yourself to a deep part or apart from this kind of people na walang ibang ginagawa kundi, alam mo yun, bigyan ka ng mga bagay na hindi mo naman kailangan sa buhay mo. So yun lang. Kasi ang hirap lang guys. Ang hirap kapag, alam mo yun, sarili nyo na yung kalaban nyo. Hindi nyo talaga, alam mo yun, hindi nyo mahahanap yung kapayapaan na gusto nyo kapag pinilit nyong ipilit yung mga bagay na sa tingin nyo gusto nyo lang or tingin nyo alam mo yun, yun yung nararapat. Kasi feeling mo, minsan kasi nandun tayo sa point na hindi, ito kasi yung dapat So dapat nandito lang ako. So dapat steady lang. Pero habang nandyan ka, habang naka-steady ka, unti-unti ka na palang nawawala. Alam niyo yun? Yung nandun ka sa situation na yun kasi gusto mong i-hold yung lahat ng meron kayo. Lahat ng meron ka. In all aspect, trabaho, sa buhay, family, ayan, relationship, friendship, at kahit ano pa yan. Kapag gusto mong i-hold yung bagay na meron ka, kasi gusto mo siyang i-save, pero in a way, or sa mga nangyayari, ikaw na yung unti-unting nauubos, ikaw na yung unting-unting nawawala dun sa situation na yun. Kahit na ang purpose mo lang naman is gusto mong magstay. Kung nagigets nyo ako, maiintindihan nyo yung pinupoint ko. Kasi hindi sa lahat ng oras, sagot yung pagstay. Sabi nga nila, di ba? Hindi, tag dito, hindi lahat ng pagsuko ay matatawag mong kaduwagan or kahinaan. Alam niyo yun? Kundi, ang salitang pagsuko, minsan, ito yung way para masabi mong, ang tapang mo pala. Kasi yung bagay na kinakatakutan mong i-give up, nakaya mong i-give up. Diba? Yung pagsuko kasi minsan, hindi lang siya kahinaan. Kundi, doon nag-uumpisa yung kalakasan mo bilang isang taong matatag kapag nakaya mong isuko yung mga bagay na kinakatakutan mo. Kapag kaya mong bitawan yung mga bagay na sa tingin mo hindi mo kayang bitawan. Kasi darating talaga tayo sa ganung punto ng buhay na feeling natin kaya natin lahat. Pero at the end of the day, marirealize na lang natin na wala na tayong ibang kailangan gawin kundi bumitaw. Kundi, alam mo yun, iwan or mag-move forward ng tayo na lang, ng sarili na lang natin, ng para na lang sa peace of mind natin. So yun lang. Thank you. It's Major Linario siya. Kalang alipin ng salapi dito sa Saudi Arabia. Thank you for watching. Bye!